Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-25 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Sa Bahay ni Pilosopo Tasio. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Nagpunta si Ibarra sa bahay ni Pilosopo Tasio upang humingi ng payo tungkol sa kanyang planong magpatayo ng paaralan. Si Tasio ay abala sa pagsusulat ng mga hieroglipiko, ngunit sa kabila nito ay niyaya pa rin niya si Ibarra na mag-usap. Ibinahagi ng pilosopo na ang kanyang mga isinulat ay hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na henerasyon na mas mulat at may mas malalim na pangunawa sa lipunan. Ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pangarap na magtayo ng paaralan, subalit inamin niyang nararamdaman niyang itinuturing siyang dayuhan sa sariling bayan. Binigyan siya ng payo ni Pilosopo Tasio na dapat niyang lapitan ang mga kinikilalang makapangyarihan sa lipunan, tulad ng mga kura, upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Gayunpaman, naniniwala si Ibarra na hindi na kailangang baluktutin ang matuwid na layunin at umaasa siyang susuportahan siya ng pamahalaan at ng mga tao. Sinabi ni Pilosopo Tasio na ang kapangyarihan ng simbahan ay higit pa sa pamahalaan at kung nais ni Ibarra na magtagumpay, kailangan niyang yumuko sa mga may kapangyarihan. Ibinahagi ng pilosopo na ang mga pananaw ni Ibarra ay parang isang halamang itinanim sa mabatong lupain na nangangailangan ng tukod upang hindi mabuwal. Sa huli, binigyan ni Pilosopo Tasio ng inspiration si Ibarra, sinasabing kahit hindi siya magtagumpay, may ibang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Nagpaalam na si Ibarra kay Pilosopo Tasio matapos ang kanilang makabuluhang pag-uusap. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Pumunta si Ibarra sa bahay ni Pilosopo Tasio upang humingi ng payo tungkol sa kanyang planong magpatayo ng paaralan. Bagamat abala sa pagsusulat ng hieroglipiko, ay binigyan pa rin ng panahon ni Tasio ang binata. Ipinahayag niya na ang kanyang mga isinulat ay para sa susunod na henerasyon na mas mulat sa mga nangyayari sa lipunan. Sinabi ni Ibarra na nararamdaman niyang itinuturing siyang dayuhan sa sariling bayan, kaya humingi siya ng payo kay Pilosopo Tasio tungkol sa paaralang kanyang ipapatayo. Iminungkahi ni Pilosopo Tasio na lapitan ni Ibarra ang mga kinikilalang makapangyarihan sa lipunan tulad ng mga kura upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Binigyan ni Pilosopo Tasio ng inspirasyon si Ibarra, sinasabing kahit hindi siya magtagumpay, may ibang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Mga mahahalagang tauhan. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagpunta kay Pilosopo Tasio upang humingi ng payo tungkol sa kanyang planong magpatayo ng paaralan. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon na maisakatuparan ang kanyang mga adhikain sa kabila ng mga balakid. Pilosopo Tasio, isang matalinong lalaki na ginugugulan ng panahon ang pagsusulat ng kanyang mga ideya gamit ang mga simbolong hindi maaring maintindihan ng karamihan. Siya ang nagbigay ng payo kay Ibarra tungkol sa mga hamon at balakid na kakaharapin niya sa pagtupad ng kanyang mga plano. Ipinahayag niya ang kanyang pananaw tungkol sa kapangyarihan ng simbahan at ang pangangailangan ng pagyuko sa mga may kapangyarihan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa tahanan ni Pilosopo Tasio kung saan si Ibarra ay nagtungo upang humingi ng suhestyon para sa kanyang balakin na pagtatayo ng paaralan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Pilosopo, isang taong mapanuri, malalim mag-isip, at madalas nag-uukol ng panahon sa pag-aaral ng mga prinsipyo at ideya. Adhika, mga layunin o mithiin na ninanais na makamit. Kapangyarihan, ang kakayahang magdikta o magpatupad ng mga desisyon at hakbang sa isang lipunan. Tukod, suporta o patungan upang hindi mabuwal o bumagsak ang isang bagay, tulad ng isang halaman. Legasya,
ang mga bagay na naiiwan o naipapamana ng isang tao, particular na ang mga ideya or contribution na may pangmatagalang epekto. Suhestyon, payo o mungkahi. Simbolo, tanda o representasyon ng isang bagay o ideya. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa kalagayan ng lipunan. Mahalaga ang payo ni Pilosopo Tasio na bago gawin ang isang hakbang, dapat isaalang-alang ang implikasyon nito sa kasalukuyan at hinaharap. Ang payo ni Pilosopo Tasio na yumuko muna sa mga may kapangyarihan upang maisakatuparan ang layunin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa realidad. Minsan, ang pag-iwas sa direktang banggaan ay mas mainam upang makamit ang tagumpay. Ipinapakita ng kabanata ang malalim na impluensya at kapangyarihan ng simbahan sa lipunan, na kadalasan ay higit pa sa pamahalaan. Kailangang kilalanin ito ng mga nagnanais na magtagumpay sa kanilang mga adhikain. Kahit na iminungkahi ni Pilosopo Tasio ang pagyuko sa kapangyarihan, pinili ni Ibarra na manindigan sa kanyang mga prinsipyo. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng katatagan sa harap ng mga pagsubok. Ang inspiration na ibinigay ni Pilosopo Tasio kay Ibarra na kahit hindi siya magtagumpay, may ibang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan ay isang mensahe ng pag-asa na ang mga mabuting layunin ay laging may tsansang magbunga sa tamang panahon. At diyan nagtatapos ang ika-25 kabanata ng Noli Me Tangere, sa bahay ni Pilosopo Tasio. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.